Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. At syempre, meron na naman tayong paborito mga bossing, isang L300. Pero ito yung ating gusto sa L300 na to. Ito yung isa lang ang condenser na mahaba na dalawa ang pan. At naka-design na rin siya na pwedeng ilagay nga ang ating Denso na 15C mga bossing. Pero ang kaso nitong ating L300 mga bossing ay napalitan na ng compressor. So parang hindi siya ganun katagal tumagal. Dahil mga bossing, may mga na-encounter din tayo dito sa ating L300 na talagang mas maganda ang naka-design pag dalawa ang condenser. Okay, so yung mga na-encounter nating mga nasisira ang ganito ay talagang yung compressor naglo-lose power or nasisira din kaagad. Yun ay dahil nakita namin na kulang pa sa condenser yung setup ng ating mga L300. O, papakita namin sa inyo, napalitan na ng condenser, ng compressor mga bossing, pasensya na, sorry. Compressor, pero bumigay din kaagad. At yung compressor, bago namin siya papalitan, ay binuksan namin mga bossing. So, nakita namin na nagkabasag-basag yung plate valve sa loob. Okay? So, ito na luwagan na natin kanina dahil pinakita natin sa ating kliyente, pero gusto kong ipakita rin sa inyo kung bakit magkakaroon ng ganitong problema ang compressor kahit nakadenso na mga bossing. Okay? Ayan, denso na 15C. So pakita lang natin sa loob kung bakit nawala ang bomba nitong ating compressor. Mga bossing, marami na nating na-encounter na ganito na talagang ang nangyayari, bumibigay din yung compressor. Kasi yung condenser po, nakikitaan namin na kulang pa rin yung condenser. Pero mas matagal naman ang buhay nung naka-design ng Sanden na compressor kumpara dun sa mid-air natin, yung QS90 na brand o yung klase ng isang compressor para sa L300. Mga boss, pasensya na kayo sa boses ko. Medyo hindi maganda pakiramdam natin. So, hindi sana tayo kukuha ng video ngayon. Pero gusto kong i-share sa inyo itong ating na-encounter dito sa ating L300. So, pakita lang namin sa inyo para ano ba talaga ang magandang setup ng aircon ng L300, no? Hindi porke nakadenso ay very good na kamukha ng sinasabi ng iba na convert mo na lang yan ng denso. Totoo naman na maganda si denso, pero may tama ring setup kay denso. Pangalawa, mga bossing, marami rin namang klase ang denso. Paano maraming klase? Meron pong replacement, merong brand new recon na tinatawag, no? Meron naman po na talagang legit na denso na Japan. Pero to nakabit kay bossing, palagay ko po baka hindi po ito yung legit na Japan. Kasi nga may mga kalawang ng loob pero kapapalit lang po nitong compressor niya. Pwede rin naman po na hindi rin sila nag-flashing na maganda doon sa system, kaya hindi rin tumagal itong compressor. Ayan yung nangyari sa kanya mga bossing. Basag yung plate valve. Hindi lang po itong harapan. So balit tatlo yung tama nito. Ito halos maubos na. Yung dalawa na pingasan lang ng dulo. Pero yung ibabaw po niya, meron pa rin po yan dito sa ibabaw. Ito. Basag din po yung isa. At kayo na po ang humusga rito kung brand new ba talaga ito or brand new recon. No? Kasi may mga kalawang eh. Oh. Siguro naman hindi siya kinalawang lang do sa system natin, no. Ilikuran meron din po yan. Ang maganda lang sa denso na sinasabi natin, yung pump ng denso ay kabilaan bumobomba. Kasi meron siyang plate valve harap sa kalikod. Share lang namin sa inyo to. At ang gagawin namin dito mga bossing, ayan, bali din po yung dalawang plate valve niya. Ay, tatlo. Apat pala. So yung isa malapit na rin matanggal. So ngayon ang gagawin natin sa ating L300, ganito pa rin ang ikakabit nating compressor, pero nag-advise tayo na magkaroon ng additional na condenser dahil nga ang nakikita natin ay tumataas ang temp ng high side. So condenser lang ang nakakapagpababa ng temperatura ng high side, kaya i-advise natin na magkaroon tayo ng additional condenser mga bossing dito sa kabilang gilid. Yan, dito tayo magtatap ng isa kasi kung mapapansin nyo yung ating L300 na mga ginagawa, nilalagyan na talaga natin ng dalawang condenser. Ngayon, medyo okay pa naman yung isang condenser na nandun sa kabila. Ipapa-flashing lang natin mga bossing. Ito yung condenser niya
Ayun, shoutout sa mga poging technician, no? Eto mga bossing, ito yung condenser ng ating L300. Ito yung mahaba. Dalawa po ang condenser ng isang naka-design ng QS90 at isang mahaba pagka Sanden lang po yung ating compressor o yung nag-convert o naglagay ng ating aircon ay Sanden. Isa lang po ang condenser niyan, isang mahaba. Tapos dalawang pan. Pero ngayon, ang gagawin natin, dadalawahin na natin siya ng condenser para mas mapaganda natin yung cooling system natin pagdating doon sa high pressure na tinatawag natin mga bossing. At tingnan natin kung anong improvement ng makukuha at ang may-ari syempre magsasabi kung paano maganda na may dalawang condenser. At kung maganda ba talaga ang dalawang condenser sa L300. Hindi lang dalawa mga bossing dahil yung isang L300, dalawa na yun eh. Pero dalawa na mas malalaking condenser. Okay? Isa pa sa napaka-importante mga bossing yung pag-flushing ng ating system, no? Minsan po kasi pag malinis na yung malinis pa yung langis na nasa ibang system, hindi na naipapa-flushing or hindi na pina-flushing ng ating mga technician yung iba pa na linya. Pero kung halimbawa gusto niyo makasigurado na mas malinis, dapat lahat ng linya masisigurado nyo na i-flushing nyo ng tama. Para at least wala na mag-contaminate na kahit na anong langis or pangit na langis doon sa inyong bagong langis na ilalagay. Sa expansion valve mga bossing, pinaka the best po talaga na pag nagpalit kayo ng compressor, palit kayo ng valve sa dryer. Okay, sa sinasabi natin na paano kayo makakuha ng magandang lamig, magandang tibay kung may mga piyesa na hindi naman sumasabay. O kagaya nito, mukhang hindi naman nagpalit ng valve no nagpalit ng compressor. So may problema. O kaya pinaka the best, huwag kayong magtipid, gawin niyo yung pinakang tama. Kagaya nito mga bossing, ngayon lang ako magkakabit ng isang condenser, napapartneran ko yung luma. Hindi po ako gumagawa ng condenser na luma yung isa tapos bago yung isa. Pero papaintindi natin sa ating kliyente yan, no? Kasi nga gusto natin ay makatipid, totoo naman. O kaya kukuhain lang muna namin to sa flashing. Pero i-imagine yung mga bossing isang masikip, o sabi natin hindi masikip, isang luma, isang bago. Hindi naman pwedeng yung luma ay kasing ganda ng bago. O yung laman sa loob. So pwedeng sabihin natin masikip yung isa, maluwag yung isa, useless. Hindi naman pwedeng hindi dadaan doon sa kabila. Dadaan dito sa masikip, tapos pagpunta sa kabila, maluwag naman. So, negative. Pero hindi pa nga ako nagkakabit ng ganyan. Pero tingnan natin kung ano magiging resulta ng isang luma at isang bago. Mamaya, malalaman natin yung mga bossing sa reading natin. Mga bossing, advice lang natin sa mga maglilinis ng condenser ng L300. No, kasi pag nakakabit sa sasakyan yung condenser at hindi tinanggal yung pan, ganito mangyayari niyan. Itong parang puti na to sa ibang side na yan, ito yung UP na UP na nung ating tubig. Kasi nga, dudukutin lang kasi ng technician yan sa ibabaw. Ngayon, pagka wala sa position yung tubig, titirahin niya yan, nagkaka-UP-UP yan. Kaya ang advice namin sa pag-cleaning ng condenser na hindi tinatanggal or hindi pinapasingaw ang refrigerant, tanggalin nyo yung pan. Para doon kayo sa ilalim mag-bomba. Tapos, ang pinakamaganda, i-brush nyo muna yung ibabaw. Para yung mga malalaki po na hindi nasisiksik dun sa ating pins. Ayan ang mangyayari dyan, no? Nayuyupi. O kaya ingatan yung maglinis ng hindi tinatanggal yung condenser. Madumi Mga bossing, ito na yung ating compressor na ikakabit. Parehas din lang nung ikakabit natin na 15C. Pero ang ginagawa natin, dinedrain na natin yung langis. Dahil hindi natin alam kung anong langis na nilagay niyan nung gumawa o nung nagbuo nitong compressor na to. So para sigurado tayo, palitan lang natin ng panibagong langis. Pinapatulo ko lang dahil may mga nakuha na tayo doon. Hindi nga ganun karami. So kaya kung aasa lang kayo sa nag-build nitong ating compressor, lalong-lalo na kung replacement or kaya sabihin nating recon, hindi natin alam kung gaano karami yung langis na nandiyan sa loob. Kaya pinaka-safe, tanggalin na luma, palitan ng panibagong langis.
Eto na mga bossing, ini-install na natin yung ating condenser dito sa ating gilid. Tol, ingatan mo lang na wag masyado nakadikit sa chassis ha. May allowance. Alagyan mo allowance kasi yung nakaraan nadali ng bato, umipit. Ay mga boss, yan na yun. Tapos yung pan natin, yan na yung housing. Pakaganda. Mga bossing, na-tap na natin yung ating condenser. Okay, ito yung ating bracket. Napakakapal niya mga bossing. Kahit isang peraso lang, sulit naman. Sa kabila, meron din. Giyaw, no? Okay, tapos compressor, kakabit na yung compressor natin. Mga bossing, yung ating nilagay na sub-condenser sa kapad, kailangan natin ng linya o ng ating electrical na relay para may sarili siyang relay. Okay, so hindi natin pwedeng kuhain lang sa supply ng mga pan dito sa kabila. Kailangan may sarili siyang relay doon. So, isiset na lang natin yan dyan sa hindi makakaabala sa ating battery. Kasi yung ibang relay niyan mga bossing andito. Andito yung fuse. Andito lahat naka-position yan. So, doon tayo maglalagay na sa atin sa may battery. Mas malapit kasi yung linya doon sa ating pan. Tapos nakapag leak test na kami. Nakakabit na lahat mga bossing. So hindi nga natin pinalitan yung stock na condenser saka yung pan, siya pa rin yan. Pero ang sabi natin sa ating kliyente ay obserbahan yung ating mga pan kasi kahit na meron tayong isang condenser doon, kung titigil itong nandito mga pan, magkakaroon pa rin ng high pressure yan. Receiver dryer natin mga bossing, maliit yung kinabit nila pero binalik na natin sa ating standard na malaking dryer, no? Para masundan natin yung dating original na laki ng ating receiver dryer. Okay, pati harapan nakakabit na. Bago na rin ng valve. Likuran. Leak test na lang mga bossing. Mga bossing, nag-load na kami ng refrigerant dito sa ating L300. Ito gusto ko talaga sa setup natin na pagka dalawa ang condenser ng ating Denso. Tingnan nyo yung reading mga bossing. Ang low side ko lang mga nasa 20 PSI lang kasi andun yung 50. So yung tinatapatan ng ating kamay na guhit 20 lang yun mga bossing. So 20 ang low side. Ang ating high side wala pang 150. So para mga 140 lang ang low side, ang high side. Napakababa ng ating low side saka high side. Wag lang siyang babagsak ng mga nasa 15 pababa hanggang 10. Barado na yan. Pero check natin yung lamig sa loob mga boss. Napakaswabe. Hangin niya mga bossing, nakatres. Tingnan nyo naman yung lamig ng aircon natin. Nasa 8 pababa. Napakalamig mga bossing. Napakasarap ng lamig. Okay, so kaya gusto natin mga bossing kahit itong ating version ng Sanden na instalasyon nila, gusto nating lagyan ng panibagong condenser or dagdagan natin ng condenser dahil nakikita natin mga boss sabi ng may-ari kapapalit lang ng compressor, hindi naman masyadong ginagamit. Nakita niyo yung tinakbo nito 32 lang mga bossing. Pero nakapalit na siya ng compressor, tapos sira ulit yung compressor na kinabit. Sinong may kasalanan sa compressor kung bakit nasira? Siyempre yung system or sablay yung compressor. Dalawa lang naman yun sablay compressor, may problema yung system. Pero para sa akin mga bossing, mas maganda talaga na dalawa ang condenser natin. Yun ang nakikita namin dito sa ating L300. Napakatalas ng lamig. Yung iba, tinalo pa nga yung iba nating mga ibang setup Kasi yung ibang setup natin pagka nakalagay tayo ng Sanden 508, magkaiba kasi mga bossing Depende kasi sa mga budget na kliyente no? Nakasagad yung thermostat pero nag-automatic siya. Nakasagad pa ang hangin. Ganun siya kalamig. Kaya yun mga bossing napakaganda. Yun, nag-una. Napakaganda ng Denso kung papartneran nyo ng tamang condenser. Yun lang ang ma-advise namin talaga. Hindi naman kasi pare-parehas naman kami ng mga shop na gumawa, no? Siguro ang nagkakatalo lang sa amin yung paano ba? Diskarte, hindi rin naman diskarte pero siguro
tamang procedure lang ang nakikita ko na pagkakaiba natin sa iba nating mga shop. Pero kung sasabihin na nakakapagkabit din naman sila ng denso, nakakapagkabit din naman sila ng condenser, dalawa. Yung iba nga, tinatatlo pa ang condenser. Pero bakit parang hindi pa rin ganun kaganda ang nagiging supply ng lamig? So nagkakatalo yan siguro sa trabaho, pangalawa sa brand ng piyesang ginagamit, kung gaano kahusay din ba yung mga piyesang ginagamit natin mga bossing. O ayun lang, share lang namin sa inyo itong ating ginawa na malapit na mag-5 mga bossing. Ayan o. Pababa ng pababa, nag-automatic lang kaya hindi siya bumababa ron. Pero napakalamig po. Okay lang mga boss, share lang namin sa inyo itong ating L300. Yan yung ating ginawa sa kanya. Palit-ulit ng denso, pero nag-additional na tayo ng isang condenser sa ilalim. Pakita namin sa inyo yung condenser sa ilalim. Tingnan nyo mga bossing yung ating condenser, napakaganda oh. Ang ating pan, swabe. O yan, kaya ini-improve natin mga boss yung ating pan, ating housing, ating condenser para sa mga ganitong setup natin mapakinabangan natin siya. Okay, ako ayun lang Wala lang araw ngayon mga bossing dahil alas 3 lampas na. Hindi na natin siya makikitaan ng ganong kagandang sikat ng araw. Pero para sa akin yung ganong reading, pasado sa akin yan, no? Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo. At syempre, shoutout sa inyong lahat. Salamat sa suporta sa Team RCS. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat mga bossing. Thank you.